at mabiyayang kapistahan ng Poong Nazareno. Nadidinig niyo ba ako dyan sa likod? Hindi ko kasi ma-extend ng boses ko dahil mawawala ka agad. Okay. Medyo, alam mo na, biktima rin tayo ng panahon ng ubo ngayon. Okay. Sa totoo lang, nagulat ako kay Lulu. Akala ko ang sinasabi niya na pumunta ako dito ay para manood sa inyong programa. Akala ko yun. Nung ako ay sumagot sa kanya sinabi na palitan ko daw siya. Sabi ko, paano kita papalitan? Hindi ko kayang palitan ang Lulu Salazar para sa kanila. At isa pa, hindi ako devotee ng Black Nazarene. Kaya sabi ko, wala akong masyadong alam tungkol sa Black Nazarene. Baka talo niyo pa ako. Kaya, ginawa ko, medyo nag-research naman ako the past days. At siguro ay naglaan ako ng mga panahon para pagnilayan ang imahe ng Black Nazarene para meron naman akong maibahagi sa inyo. Dahil nag-aral ako ng 2 araw, mag-google dyan, ha? Kailangan tanungin ko rin kayo kung alam ba ninyo. Kasi akala ko, ako lang hindi nakakaalam eh. Di ba? Oh, manda kayo ngayon sa akin. Saan ba nanggaling ang Black Nazarene na nasa Manila? Ito, alam nyo, galing sa Manila, di ba? Alam nyo ba yun? Eh, walang sumasagot eh. Hindi ko alam kung nadinig niyo ako o hindi. Okay. Ito na imahe ay galing sa... Saan? O, hindi niyo alam. Susumbong ko kayo kay Ma'am Lulu. Galing sa Quiapo, di ba? Sa Manila. Pero yung nasa Manila, na una na sa ating imahe, saan galing? Zero. Saan? Sa Spain. Pero sino nagpadala sa atin? Yun ay galing sa Mexico. Okay? Dala-dala ng mga Augustinian Recollect Friars. Mga paring Augustinian Recollect. Sila yung merong malaking konbento sa Intramuros. Okay na. Mamaya, pag nag-exam ako, dapat makapasa kayo, ha? Okay. So, kailan dumating sa Pilipinas ang Nuestra Señora de Nazareno? Jesus Nazareno. O, sige, excuse na kayo. May 31, 1606. May 31, 1606. So ngayon, by May, 418 years na. 4 decades, 4 centenary years na, di ba? 418. Napakatagal ng devotion para sa atin. Pero di ba si Jesus Nazarene, itim ba siya? Itim? Hindi. Eh, bakit naging itim siya? Umitim sa Pilipinas? Kapo prosesyon? Okay. Noong ipinaglalakbay sa barko, ang Poong Nazareno, nagkaroon ng sunog sa barko. Noong panahon na yon, inaabot ng 6 na buwan ang biyahe patungo sa Pilipinas. So, kaya nasunog ang imahe. Kaya lang buong-buo pa rin ang kanyang mukha, ang kanyang katawan. Kaya hindi na pinalitan. Pwede naman kasing paputiin mo yan, pinturahan mo ulit, barnisan, di ba? Pero gano'n na, kasi gano'n din nagsakripisyo si Jesus para sa atin, para makarating sa Pilipinas. O, alam niyo na. O, tingnan natin. Bakit sinasabi
na ang Black Nazarene ay isang miraculous image. Eh di ba kaya nga kayo nandito dahil alam nyo na baka mabigyan kayo ng miracle? Oh, bakit sinasabi? Nasa history yan, nasa history. Ha? Di ba nasunog siya, sister, pero still, as usual pa rin, buo pa rin ang katawan niya. Yung nasa barko siya, pero dito sa Pilipinas, Ano, paano naniwala mga tao na siya ay isang miraculous image? marami siya galing. Dahil miracle tulad ng gumaling yung may masakit. Okay. So, ay mga gumaling may sakit. Before that, historically, sabi diyan, ang buong Nazareno ay nasa Quiapo Church. Di ba? Ngayon, nagkaroon ng malaking sunog sa Quiapo Church in 1791 and 1929. Anong taon? 7:25. Ala, pinagsama na yung 2 taon. 1791 and 1929. Malaking sunog na sa sirang-sira ang Quiapo Church, pero nakatindig pa rin ang imahe ng Nazareno. 2 malaking sunog. Okay? Ano pang na-survive niya? Ang 2 malaking earthquake. Kailan yun? 1645. Naku, dadating lang niya noon, 1606. 1645. 39 years pa lang siya. Oh. Merong malaking earthquake, 1645 and 1863. Na-survive niya yun. Hindi rin siya nasira. And lastly, sabi niya, hindi ba nung panahon ng World War II, sinira talaga ng bomba ang Manila, especially Intramuros, di ba? Okay. Kailan nga yun? Aminin, ang iba sa inyo, buhay na nun. Kailan yung World War II? Oh. Pero yung pagbomba sa Manila ay 1945. So, hindi rin nasira ang ating mahal na imahe ng Black Nazarene. Kaya sinasabi na iyan ay talagang malakas, powerful, siya ay isang miraculous image. Okay. Oh, isang tanong. Bakit ba napamahal sa mga Pilipino ang Black Nazarene? Eh, kay itim naman, di ba ayaw natin ng mga itim? No, we are original itim. Bakit napamahal sa Pilipino ang Black Nazarene? Dahil ang Black Nazarene, nakita nyo, ay may daladalang cross. At siya ay medyo parang nasubsob, di ba? Okay. Sa bigat ng cross. Anong naalala nyo doon? Si Jesus na may pasa na cross na medyo nasubsob. Nag-carry sa lahat ng kasalanan ng tao. Hindi, saang okasyon yun sa buhay ni Jesus? As Mahal na araw. Anong araw? Friday, Saturday. Anong araw yun? Good Friday. Biyernes Santo. Di ba pag Biyernes Santo, yung mga taong hindi pumupunta ng simbahan, lumalabas, pumupunta para dyan sa Passion of Christ. Kung minsan, nakapagtataka, mas marami pang tao, puno ang simbahan pagka Biyernes Santo kaysa Easter Sunday. Bakit? Dahil nadama natin na dahil sa pagmamahal ng Diyos, kaya niyang dalhin ang lahat ng ating mga pasanin, mga problema, mga suliranin, lahat pati ng ating mga kasalanan. Kaya, the passion of Christ. Kaya malapit sa ating puso. Kasi madali tayong makarelate sa Jesus ng Nazareno. Katulad na madali tayong makarelate kay Blessed Mother, di ba? Kay Blessed Mother, madali tayong lumapit. Dahil madali din tayong lumapit sa ating nanay. Di ba? Yun yun. Kaya mas closer ang Pilipino sa
Mama Mary. Yung mga ganun. Okay. Tapos ng exam. Ngayon, sabi dito, sino ba ang mga deboto ng mahal na Nazareno? Are they the rich people? The high professionals? No. Who are they? They are the simple, the poor people, the street vendors, the street cleaners, the construction workers. Sino pa? Yung mga nasa kalye dyan, nasa Islam. Bakit? Bakit magkaganon? Sapagkat sila, kung meron silang problema, kung merong may sakit sa pamilya, wala silang pambili ng gamot, wala silang pandala sa mga ospital. Anong tatakbuhan nila? Tatakbuhan nila ang mahal na senyor ng Nazareno o kaya ang Blessed Mother. Di ba? Kaya yun, marami niyang deboto. Di ba nung sabi, pagka doon sa translasyon, karamihan ng mga tao ay walang panyapak, barefoot. Eh, sino ba naman na makakalakad ng 5, 10, 15, hanggang 22 hours yung last time? Sino mga katao ang makakalakad ng ganong katagal ng barefoot? Di ba yung mga nasa street? Di ba yung mga construction workers? Yan. Yung mga street cleaner. Sila na makapal ang kalyo sa paa. Eh, kayo ba makakalakad ng ganon? Hindi, baka isang oras lang, ay, papaltos na ang pako. Lalo pa kung ang prosesyon ay magsisimula ng mainit ang araw. Okay. So, sino naman ang tinatawag natin na committed, yung talagang dedicated na mga devotees? Alam niyo ba yung ibig ko sabihin? Yung mga may panata na siyang nagpo-prosesyon during translasyon. Yung mga naka-barefoot. Sila yung nagre-reach ng kanilang buhay para mag-pull ng rope para mahatak ang carriage ng Black Nazarene. Madali bang gawin yun? Sino nakaranas? Sino nakaranas sa inyo na maghatak ng rope? Ikaw? Wow, sa payat mo na yan. Bata ka pa siguro noon, ano? Malakas ka pa. Sino naka-experience? Ala ko meron pa ako isang kamay. Nagbibiro lang pala. Kakain pala ng barbecue. Okay. Yung mga tao na humingi ng tulong sa Diyos at sila ay pinagbigyan. Kaya sila ay nangako na sila ay babalik at babalik upang, humingi uli upang magpasalamat. Napakagandang values ng Pilipinos, di ba? Pag ikay nakatanggap ng grasya, ang puso mo talaga ay uumapaw sa pasasalamat. Kaya bilib na bilib ako doon sa mga yung mga devotees na nagre-risk ng buhay nila para lamang dyan. Alam niyo ba, sabi ng mga tayuhan tao, yung mga banyaga, sa ibang bansa, parang sira ulo ng mga Pilipino, sabi nila. Eh, bakit sila naggaganon? Yung ibang mga Pilipino sabi, eh, bakit kailangan sila maglakad ng barefoot? Eh, bakit kailangan siksikan na siksikan? Diba? Karamihan pa nakasando, saka ganyan. O, kung ikaw delikado, sabihin mo, amoy na yan. Bakit yun? Pag nanood kayo ng translasyon, baliwala lahat. Ang amoy ng pawis, wala lahat. Kasi talagang dikit-dikit ang mga tao. Nakita niyo ba yung mga tao kung gusto niyang umakyat, makapunta, makalapit sa Poong Nazareno? Umaakyat sila, lumalakad sila sa balikat ng kapwa Pilipino. Meron ba nasabi, hoy, wag mo akong akyatan dyan. Meron ba kayo nakitang ganon sa TV? Wala. Sige lang, parang regular lang na dumadalo yung mga tao sa ibabaw ng mga balikat ng mga tao. At iyon ay
pinagbibigyan ng mga tao as part of sacrifice kasi gusto nilang makalapit sa Poong Nazareno. Sabi nung isa na siya ay nagpupul ng rope, sabi niya, it was really a high risk. Kasi isang mali nun, isang matula ka, o kaya bumigay ka na masubsob ka, marami ng mga maapektuhan. Marami na ring mamamatay. Kaya you have to be very good and skilled and strong. Kaya sabi, kung hindi mo na kaya ng lakas mo, huwag ka nang sumama doon sa mga naghahatak ng rope. Doon ka na lang sa mga maglalakad sa likod at saka sa mga gilid. Okay. So, bakit namamanata ang mga tao? Yung iba dito ay panahon pa ng lola nila, ipinasa sa nanay, ipinasa sa anak. So, ang panata nila ganun pa rin, dala-dala pa rin nila ang pasasalamat. At ang grasya naman ay patuloy din sa kanilang pamilya. Okay? So, gratitude. So, ang expression ng gratitude nila ay to serve during the fiesta. Ano pang ginagawa nilang service? Napansin nyo ba yun sa kahit milyon na tao? Yung iba na gusto na makapahid, makatouch, ganyan, na hindi man makalapit. Nakikita nyo kung paano nila ibato ang towel? Pagka naabot yun ng malapit, ipapasa na yung towel, di ba ipupunas? Tapos ibabalik ulit. Nagagawan ba sila kung sino kukuha ng towel? Never. Babalik at babalik ang towel sa taong nag-itcha nun. Isn't that a miracle? Isn't that a miracle? Yun yung beyond the love of the Filipinos and the devotee. Sana meron tayo noon. Okay. Nung ako'y nagdadasal, nagko-contemplate ako na iba-ibang imahe para may maibahagi sa inyo. Alam mo, binigyan ako ng sitwasyon ng Diyos para ako ay magkaroon ng personal experience. Tumawag ang aking sister ng aking brother-in-law ay kailangan ng immediate delicate operation of the tumor. And it is already a cancer and already bleeding. Alam ko yun nung bago magpasko, ay pinaghandaan na namin. Pero 3 days before the operation, nag-aberya ang kanyang puso. Kaya 3 naman ang blocks niya sa artery. Kaya kailangan muna ayusin yung 3 days before. And then, can you imagine, mahina ka pa, then 3 days, kailangan na isalang ka sa operasyon. Kaya sabi ko, nung ako'y nagre-reflect dyan, alam mo nangyari sa akin? I-entrust ko lahat, everything to Jesus of the Black Nazarene. First time na humingi ako ng tulong, ipinaubaya ko kay Jesus of the Black Nazarene. Ano lang ang request ko sa kanya? Be one of the surgeons. But if possible, can you be the lead surgeon for my brother-in-law? And I think it happened. Because after the 4 hours, I received the news that the surgery was finished. That means my brother-in-law survived. Diba? Diba? Senyor Nazareno. Yun ang aking personal experience. Kaya habang kahit gabi, ilang beses ako nagigising, ang nasa mind ko, parang nakikita ko ay ang the Black Nazarene. Kaya pag umaga, siyempre hindi naman ako ganun ka-well. Pag umaga sabi ko, sige, instead na mag-adoration ako sa aming chapel, pupunta ako dito sa St. Joseph. Ang problema, medyo natanghali ako, may misa na kami ng 11. Kaya sabi ko kasi dito ako talaga maninikluhod ulit sa kanya habang nag-undergo ng operation. Pero dahil nga malapit na ang misa ng 11, sabi ko magsimba na muna ako ng 11. Entrust ko siya sa misa. You know, 5 minutes before the mass, yun nga ang sinabi, tapos na ang operation. Pero yung pangako ko na pupuntahan ko siya, katulad din ng mga panata, napakasimple ng aking panata. Pupuntahan kita dyan sa St. Joseph. Sabi ko, at personally ako pupunta sa iyo.
talagang tinakbo ko ito right after the Mass. First time kong nakita ang the Black Nazarene. Paglapit ko sa kanya, pag-abot ko sa kamay niya, ang una kong nakita, ang mata niya na nakatingin sa itaas. Di ba? Ang mata niya na nakatingin sa itaas. Talking to the Father. Yung ganyan. So, yung kamay niya na nakababa ganyan, parang inaabot lang niya, anong kailangan mo? At nagsimula na akong maglabas ng aking mga anxieties, ng aking mga pain. Ang problema ng mga OFWs at lahat, lalo na yung aming mga nasa shelter at may mga kaso. So parang lahat ay ipinasa ko na sa kanya. Di ba? At iyon ang ipinasa niya, katulad ng ganyang pagtingin, ang pinasa niya sa Diyos Ama. Di ba? Kaya sabi ko, binalikan ko yung mga translasyon. Yung mga milyon tao na humingi ng tulong sa kanya, narinig niya lahat. Tinanggap niya lahat. Inako niya lahat ang sakit. At iyon ay ipinasa niya kanino? Sa God the Father. Di ba? Kaya meron pa siya uling lakas na magtanggap sa atin. Ano mang bigat ang ating ipapasa sa kanya. Kaya sabi niya, Father, I'm lifting up to you all that I heard, all the pains that I received from millions of your sons and daughters. Then, nung magtatry ako magpunas, no? Meron ako mahabang scar na pupunas ako sa kanya. Diyan na, sa St. Joseph. Sunod naman pagtingin ko sa kanya, alam mo ba, na siya ay nakatingin diretso sa akin. Hindi na nakadiretso sa tatay. Siya ay diretsong nakatingin sa akin, parang sinasabi, narito lang ako, Cora. Narito lang ako para sa lahat sa inyo. Parang ganun. O lahat ng nahihirapan, just come to me. And I will carry your burden. Para bang paghawak mo ng ganon, hinigop na niya lahat ang laman ng aking puso. Ganon din siguro sa inyo. And afterwards, anong feeling? A much relieved feeling. The lightness of heart. So that's it. When we are in pain, when we are suffering, and we recognize that we need help God. We need help Jesus. We need help dear Black Nazarene. Then we open our hearts to receive the grace of God, the love of God, the healing grace of God. Yun lang ang key. Yun ang susi na tayo maging bukas para matanggap ang biyaya ng Diyos. So ngayon with all that, kung balik-balikan mo at natitigan mo ang Black Nazarene, after mong ma-receive ang grasya na natanggap mo, what will be your response? Diba? Ano ang lalabas, dadaloy sa puso natin? Hindi ba ang endless na pasasalamat? Ang endless na thank you? Kaya I would understand those poor people that their thank you is a pledge. It's a vow. Okay? So it's a pledge. A vow of thank you, a vow of helping also other people in need. So, God bless us, dear Jesus of Black Nazarene, and mabuhay ka rin sa aming lahat. Sana manatili siyang buhay at malakas sa ating lahat. Salamat po.